Sa isang maliit na apartment, nakatira sina Mia at Adrian. Gabi nung oras na yon at silang dalawa ay kumakain ng hapunan. Tahimik lang ang paligid at tanging kutsara at tinidor lamang ang maririnig habang silang dalawa ay magkatapat na kumakain. Dati-rati ay puno ng kasiyahan at lambingan habang silang dalawa ay kumakain. Pero simula ngayon ay nag-iba na ang ihip ng hangin. Katahimikan na lamang ang tanging naririnig. Sa dati ay sobrang saya na napalitan ng isang matinding katahimikan. Napansin ni Mia na bihira na lamang siyang tignan ni Adrian at sa tuwing nagtatanong si Mia sa kanya ay para bang hindi na tulad ng dati si Adrian. Isang tanong, isang sagot, na dati ay isang tanong sobrang daming sagot at nagtatawanan pa silang dalawa. Sa kaloob-looban ni Mia, alam kong may nagbago. Hindi ko lang alam kung kailan nagsimula ang pagbabagong yun. Pero ramdam ko na, papalayo na siya sa akin. Matapos kumain si Adrian at tumayo na siya. At ang kanyang pinagkainan ay inilagay niya sa lababo na dati ay si Mia ang gumagawa. Sinabi ni Adrian na malilate na siya sa trabaho at marami pa siyang tatapusin. Tumango na lamang si Mia na dati ay bago umalis si Adrian ay hinahalikan at niyayakap pa siya nito at sinasabing mahal na mahal kita. Sa loob-loobin ni Mia ay gustong gusto niyang tanungin si Adrian, mahal mo pa ba ako? Ngunit natatakot siya sa isasagot ni Adrian. Pag-alis ni Adrian, sinundan pa ni Mia ang kanyang pinakamamahal habang papalabas ng pinto. Bigla niyang naalala ang mga nakaraang sobrang saya nilang dalawa sa parking lot ng kanilang garahe kung saan pumunta si Mia upang alalahanin ang lahat ng masasayang nakaraan. Bumalik sa kanyang isipan ang mga alalang magkahawak ang kanilang mga kamay, mga panahong nangangarap sila ng bahay, pamilya at kinabukasan. Ngunit ngayon, parang mga larawan na lamang ang lahat. Ang sabi ni Mia sa kanyang isipan, kung aalis ka rin naman, huwag mo munang sabihin. Hayaan mo muna akong mabuhay sa kasinungalingang mahal mo pa rin ako. At biglang pumatak ang kanyang mga luha. Sa opisina ni Adrian, nakaupo lamang siya habang pinagmamasdan ang litrato nilang dalawa ni Mia. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagod at kalungkutan. Ang sabi ni Adrian sa kanyang sarili, hindi ko na siya kayang pagmamahalin tulad ng dati, pero hindi ko rin siya kayang saktan. Napabuntong hininga na lamang si Adrian. Alam niya rin sa kanyang sarili na kailangan niya magsabi ng totoo bago tuluyang masaktan niya ng lubusan si Mia. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang mukha ni Mia na umiiyak, nawawalan siya ng lakas na sabihin ang kanyang mga nararamdaman at para bang may pumipigil sa kanya na sabihin ang lahat ng kanyang nararamdaman kay Mia. Pag-uwi ni Adrian sa kanilang bahay, nakahiga lang si Mia na tulala at nakatingin lang sa kisame. Pumasok si Adrian sa kanilang kwarto. Umupo siya sa gilid ng kama nila at sobrang tahimik niya. Sobrang bigat ng kanyang nararamdaman na para bang gustong gusto na niyang sabihin kay Mia ang lahat. Biglang nagsalita si Mia na hindi inaasahan ni Adrian. Tinawag ni Mia ang kanyang pangalan at tumingin si Adrian sa kanya. Kung may sasabihin ka, sana wag muna ngayon. At bigla na lang natigilan si Adrian. Walang nagawa kundi ang tumingin kay Mia. Kung aalis ka at iiwan ako, huwag mo munang sabihin. Sunod na sinabi ni Mia at tuluyang pumatak muli ang kanyang mga luha. Magpanggap ka na lang muna kahit konti. Sunod na sinabi ni Mia habang nanginginig siya.
Bigyan mo pa ako ng konting panahon upang matanggap ang makasakit na nararamdaman ko ngayon. Huling sinabi ni Mia na ikinatahimik ni Adrian. Lumipas ang mga araw ng pagpapanggap ni Adrian na mahal pa niya si Mia. Sinusubukan ni Adrian na ibalik ang dating nararamdaman niya. Nag-date sila, nanood ng sine, naglakad sa tamping dagat at nagsa-selfie. Ngumingiti habang magkasama silang lumalabas. Ngunit pareho nilang alam na hindi tunay yun. Isa lamang na pagtatanghal na hindi nila inaasahang mangyari sa kanilang buhay at sa kanilang pagsasama. Isang pag-ibig na unti-unting namamatay at nawawala ng pag-asa. Alam kong nagpapanggap lang siya, pero mas gusto ko ang kanyang ginagawa kaysa sabihin niya sa akin ang buong katotohanan. Sabi ni Mia sa kanyang sarili. Kinagabihan, hindi makatulog si Mia. Niyakap niya ang kanyang unan at iniisip ang buhay na pagwala na si Adrian. Paano siya magigising sa umaga? Sino ang tatawagan niya pag may problema siya? Sino ang magsasabing ingat ka at bigla na lamang siyang napaiyak muli? Hindi pa ako handa, ang sabi niya sa kanyang sarili. Ang pakiramdam ni Mia ngayon ay mawawala na ang kalahati ng kanyang pagkatao sa kakaisip. Ilang linggo ang lumipas at unti-unting nagbabago si Mia. Bumalik siya sa pagpipinta at lumalabas kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagbabasa ng mga libro at natututong maglakad mag-isa na ginagawa niya rin naman dati. Natututong umiti kahit wala siyang kasama. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon ng kanyang pagdurusa, natuto siya muling mahalin ang kanyang sarili at unti-unting tinatanggap ang mga nangyari sa kanya. Siguro nga, ito yung mga panahon na hinihingi ko. Sabi niya sa kanyang sarili. Isang araw, niyaya ni Adrian si Mia sa paborito nilang cafe at pumayag naman si Mia. Pagdating nila doon, ay pareho silang tahimik. Hindi tulad noon na sobrang saya nila pag pumupunta sila doon. Ngayon, wala nang excitement, wala nang pagmamahal at habang umiinom si Mia ng kape, ay bigla siyang napangiti. Ngiting may halong lungkot at papanggap. Pwede ka nang magsalita at sabihin sa akin ang lahat. Handa na ako, sabi ni Mia kay Adrian. Nagulat si Adrian at sinabi niya kay Mia, "Ano? Kung ano man yung gusto mong sabihin noon, sabihin mo na ngayon," sabi ni Mia. Bigla na lamang napayuko si Adrian. Bigla ring tumulo ang kanyang mga luha. Huminga ng malalim si Adrian at bumubuelo bago niya sabihin ang kanyang mga nararamdaman sa kanilang dalawa ni Mia. "Pasensya ka na," unang sinabi ni Adrian at tahimik na nakikinig si Mia. "Hindi ko na kayang ibalik ang dating tayo," sunod na sinabi ni Adrian at si Mia naman ay tumango lamang. Hindi siya umiyak. "Salamat sa lahat, Mia. Salamat sa mga pagkakataong na mahalin ako," sabi ni Adrian at si Mia naman ay nagpasalamat din na para bang wala siyang reaksyon sa mga sinabi ni Adrian. Sa huling pagkakataong magkasama silang dalawa ay ngumiti sila sa isa't isa. Pagtapos nila sa kafe at sa kanilang paglabas ay nagkatinginan silang dalawa sa huling pagkakataon at tinahak nila ang kani-kanilang direksyong pag-uwi. Hindi na sila muling lumingon sa isa't isa na hindi dahil sa galit sila sa isa't isa, kundi dahil tapos na ang kanilang masasayang pakikisama sa isa't isa. Habang naglalakad si Mia, naramdaman niya ang sakit na naroroon pa rin. Ngunit hindi na tulad ng dati
na ngayon ay mas kaya niya ng dalhin ang sakit. Handang-handa siya at hindi siya nagpatinag sa anumang sakit na kanyang nararamdaman noon nung siya ay nagmamakaawa pa kay Adrian. Ang hinihingi ko noon ay oras at binigyan mo ako ng panahon para ihanda ang puso ko. Sabi ni Mia sa kanyang sarili. Ilang buwan ang lumipas at makikita si Mia sa isang art gallery. Nakaharap siya sa kanyang mga obra na masaya at mapayapa. Buo ang loob at wala nang iniisip na iba pang ikakasakit ng kanyang damdamin. May lumapit na isang babae kay Mia at pinuri ang kanyang mga obra. Ngumiti si Mia sa babae at nagpasalamat siya. Ngayon, kaya na niyang ngumiti nang hindi umaasa sa iba. Minsan, hindi natin kailangan pigilan ang mga taong gustong umalis. Minsan, kailangan lang natin ng konting panahon para matutunang mabuhay nang wala sila sa ating buhay. Sabi ni Mia sa kanyang sarili. Pagtapos sa art gallery, ay pumunta si Mia sa tabing dagat. Habang papalubog ang araw, ay nakatayo si Mia sa tabing dagat. Ngumiti siya habang pinagmamasdan ng alon. Hindi ko kailangang manatili sa isang taong hindi naman ako mahal, ika ni Mia. Pero salamat sa pagbibigay ng oras upang mahalin ako. Salamat sa oras na iyong ibinigay upang makahilom ang aking damdamin. Salamat sa oras na ibinigay mo sa huling pagkakataon upang magpaalam. At salamat rin sa oras dahil natutunan kong muling mahalin ang aking sarili. Sabi ni Mia habang nakapikit